So again, ayun. Again, ulitin natin for the record. So campaigns, create, duplicate, edit, A/B test, delete, export, import your ads, campaign tags, rules. Hindi ko masyadong ginagamit yan, pero kung gusto niyo mag-add ng rules, ibig sabihin, once na may nilagay kayong rules dyan, automatic siyang uh, mag-a-apply yung mga changes. Okay? And then ito yung mga columns na to, ito yung KPIs natin, which is yung tinahal natin last week. The KPIs, cost CPM, results, reach, impressions, link clicks, CTR all, CTR click-through rate, clicks, frequency. So, itong mga columns na to, pwede nyo siyang i-customize kung ano yung mga gusto nyong ilagay. Kung ano yung mahalaga. Pero on my experience, ito lang yung madalas kong ginagamit and additionally yung hold rate and hook rate. For the hold rate and hook rate, I'll teach that sa mga susunod na araw. For today, ipapamiliarize lang muna natin yung Ads Manager na dashboard. Okay? So, yan. So, here, dito tayo mag-create sa campaign level. Again, campaign level, ad set level, and ads level. Okay? Sa campaign level, dito tayo nag-create ng mga bagong campaigns natin. Auction lagi tayo. So, awareness. If awareness ang gusto natin, show your ads to people who are most likely to remember them. Ito ay good for reach, brand awareness, video views, store location awareness. So, ang target natin dito is yung reach. Gusto nating maraming makakita or maraming mapuntahan yung ads natin. So, reach ang pinaka-objective dito sa awareness campaign. For the traffic campaign, send people to a destination like your website, app, Instagram profile, or Facebook event. Ito naman, good for link clicks, landing page views, Instagram profile visits, Messenger, Instagram, and WhatsApp or calls. Sa traffic naman, if may website ka, if meron kang link na gustong puntahan ng audience mo, pwede mo siyang i-embed doon sa ads natin and then pag na-click niya yun, mapupunta siya doon. So, sa traffic, ang main goal or KPIs nitong traffic. And then, engagement. Engagement naman, get more messages, purchases through messaging, video views, post engagement, page likes, or event responses. Good for Messenger, Instagram, WhatsApp, video views, post engagement, conversions, and calls. Sa engagement, guys, dito yung dati kasi nakahiwalay yung engagement and messaging campaign. Pero sa latest update ni Facebook, nandito sa loob yung engagement, yung messaging campaign. So, i-open natin lahat, isa-isa yan. Magta-try tayo gawa ng campaign later. Okay? Leads. Ito naman is good for collecting leads for business or brand. Dito naman tayo gumagawa ng forms, instant forms. Yung mga madalas na nakiklik natin na ads tapos magkakaroon tayo, mag-fill up tayo ng forms. Ito yon, lead generation. Dito tayo naggagawa ng lead generation campaigns. Instant forms, Messenger, Instagram, conversions, calls. App promotions, app installs, app events, pagka meron gustong si client or yung business nyo, gusto nyong palakihin yung app, mga nagda-download ng app or gusto nyo ipakita yung apps ninyo, ito yung ginagamit natin na campaign or objective. And then the sale conversion, of course, conversions, catalog sales, Messenger, Instagram, WhatsApp, calls. Ito, perfect to for dropshipping, Shopify, Webcake, basta sales. Lahat ng mga nagbebenta or e-commerce. Ito ang madalas na ginagamit, sales. But on my end, minsan ginagamit ko traffic, engagement, or even awareness. Depende sa magagawa ninyong um, strategy. Okay? So, done tayo dito sa campaigns. So far, nasusundan? Meron bang daming campaigns? Oh, madami talagang campaigns. Actually, meron nga tayo ditong
bagong campaigns eh, maglalagay pa ulit ako ng ng fund. So naubusan ng fund 'yon. So far type 1 na type 1 if nasusundan. Okay. Question, wala naman so far? Walang question so far? Okay, if wala, proceed tayo sa next. Okay, very good. Ad sets. So this is the ad sets. Sa isang campaign, meron tayong ad sets. Okay? Sa ad sets, dito natin nakikita yung targeting, behaviors, locations, budget, displacements, and everything else. Okay? Gagawa tayo ng example na campaign later. Yun ang mas may explain ko dun later about the ad sets. And then this one is our ads. Dito naman natin nakikita yung mga videos or creative static images na ginagamit natin. Pag clinic mo siya sa ad set kasi meron tayong sa reporting guys sa susunod magda-dive in tayo doon pero glimpse lang ngayon. Sa reporting naman or gusto niyo makita yung mga datas ninyo, pag if per campaign ang nandito kayo sa campaigns, ang ilalabas na results diyan sa buong campaign na 'yon. Okay? Pero pag clinic nyo naman yung campaign na gusto nyo and ad sets, yun lang yung makikita nyo. Kung ano yung mga datas ng bawat ad set na ginawa ninyo. Okay, mamaya i-discuss ko further. And then yung ads under that one campaign. And per ads naman, per creatives naman na mga datas yung makikita nyo dito. Okay? Halimbawa, check natin to. Dito natin mapipreview yung ads natin. Click lang natin si preview button. Ayan na siya. Ito guys, current to. Casino, online casino ads to. So, di ba sabi natin, bawal ang online casino ads, pero swerte kasi magaling tayo dyan. Meron tayong mga strategies na ginagamit. So, ayan. Dito natin makikita. Ayan siya. Okay. Sa view. So, yun. So, para mas maintindihan natin, we will try to create a campaign. Okay? Halimbawa, engagement campaign. So, engagement campaign ang gusto ko or gusto ni client, messaging campaign or engagement campaign. Okay? Click natin yan. Madalas, hindi ko ito ginagamit, itong recommended ni Facebook kasi mas gusto ko yung manual. Nakokontrol ko or makokontrol natin yung mga gusto natin targetin, yung gusto nating age na targetin, gusto natin location na targetin, at marami pang iba. Okay? Next, continue lang natin. So here guys, eto na siya. Ito ang campaign. Again, campaign, ad set, and ad. Sa ad set guys, pwede kahit ilan ang gusto mong gawin. Ganon din naman sa ads. So sa campaign, ang makikita natin is the campaign name, special ad categories. Ang special ad categories, ito yung dinideclare natin. Kasi meron tayong mga categories na maaring restricted ni Facebook or totally hindi pwedeng i-run. Pero pagka once na dineclare natin siya as special category, special ad category, magkakaroon lang ng limit yung targeting methods natin and then the ages. So, ma-approve siya. Basta i-declare lang. Kunwari, may credit card. Client ninyo is a financial advisor na nag-ano ng mga credit cards or business nila is credit cards. Yan, kailangan natin i-declare yan. Employment, job offers, kunwari hiring or ano kayo, recruiter or HR kayo, pag gusto nyo mag-run ng ads, kailangan naka-click ang employment. Housing, pag mga real estate or listings, homeowners, insurance, mortgage loans, and other related opportunities.
special ad categories. Kailangan natin i-declare. And then, politics. If ever nagkaroon kayo ng client or meron kayong relatives na tatakbo ng politics and gusto yung mag-run ng ads for them, kailangan naka-on si special ad categories. Okay? Pero ako, hindi ko masyadong ginagamit tong categorize your ads or special ad categories kasi so far, hindi ko naman kailangan dahil nasa creativity natin yon kung paano natin ipapakita yung visuals natin, creatives natin, copywriting natin, and ibibigyan ko kayo ng mga tips sa mga susunod na araw regarding that. Yan. Dito sa campaign name, lalagay natin campaign name. For example, batch 1. Sa buying type auction, yes, ang ginagamit natin lagi. Ano na yan? Fix na yan. Hindi na natin ginagamit si reservation. And then the campaign Ano object. pong kaibahan? Yes? Anong kaibahan ni auction and Si auction kasi marami tayong mga advertisers inside the Facebook ads na of course hindi rin maiiwasan na magkaroon ng same niche yung mga niraran natin na Facebook ads. So when it comes to auction, kung magkano yung budget natin for that campaign, nakikipaglaban tayo sa different advertisers kung magkano yung willing natin i-spend sa isang campaign. If mataas ang budget natin, so maikipaglaban tayo sa ibang advertisers and mas magkakaroon tayo ng mas maraming reach and impressions. And of course, results. Yun ang auction. Ang reservation kasi, hindi naman to totally recommendable na ginagamit dahil ano lang siya, option lang siya. Saka pag reservation kasi, ang magagamit mo lang na campaign objective is awareness and engagement lang. Unlike auction, dyan magagamit mo lahat. Pag reservation, iisang ad budget lang ang ang pwede mong ilagay. So you don't have to auction it or compete to other advertisers. Kung ano yung kaya mong budget dun sa isang campaign na yon, dun lang si Facebook magbabase. And then yung campaign objective mo is dalawa lang ang magagamit natin. Okay. I see. Yes. Got it. Welcome. So, iyon. Wait lang, guys. Okay. Okay. Auction. Okay, since engagement, so pwede rin natin siyang papalit-palitan, pero engagement ang munang gagawin natin. Okay. So dito, ito, explain natin to. Advantage campaign budget. So si advantage campaign budget, ang tawag sa kanya dati is campaign budget optimization. Ang campaign budget optimization, for example, kita yung notepad ko, guys. Yes po. Okay. Advantage campaign budget. Okay? Ito guys, pag in-on natin si advantage campaign budget, ganito ang mangyayari dyan. Or CBO na tinatawag. Well-known siya as CBO. Okay. Halimbawa, sa isang campaign, 200 pesos ang budget mo. Pag turn on natin si advantage campaign budget, pwede tayong mag-create ng multiple ad sets. Halimbawa, 3 ad sets. Tapos, 3 sa
loob ng 3 ad sets, merong 3. Sa loob ng 3 ad sets, meron ding 3 ads. Okay? Si 500 pesos, iikot siya dito sa 3 ad sets na to. And then, kung sino ang mas magandang result or datas, doon ibubuhos lahat ni Facebook ads yung ads budget natin. Okay? For example, ito. Dito sa isang campaign ko. Dito, check ako dito sa ad set level. Lang. Okay? Kasama to si ano. Okay. Eto, huwag itong pansinin. Anong nangyari dito? Sa isang campaign na to, for example, edit natin siya para makita natin ng gusto. Ayan, ito yung example ko guys. Naka-campaign budget optimization ako, 500 pesos. 3 ang ginagamit ko na ad set. Sa loob ng ad set, different strategies. And then, naka-on si campaign budget optimization. Makikita nyo dito sa CPM and cost per result kung saan mas nag-focus si Facebook. Kumbaga, hinahayaan nyo si Facebook na mag-decide kung saan niyang ad set mas ifo-focus yung budget natin and kung saan mas magkakaroon ng relevance or datas or mas magandang result per ad set. Halimbawa dito sa campaign ko, kay specific siya napunta. Dito niya binuhos 247.19 which is mas mababa from these other two ad set and dito niya binuhos lahat. And then doon ako mismo nagkaroon ng mas maraming conversation. Ganon ang ibig sabihin ng campaign budget optimization or advantage campaign budget. Clear? Or question? Clarification? Before tayo Parang nag-A-B test ka na din. Yes, With para ka naman din advantage. nag-A/B test. Yes. Okay? Parang nag-A/B test din. Pero Anong trigger po nila? Ano Hmm? pong hinahanap nila? For example, sa pinipili nilang ad sets. Like for example, may 4 ka na ads per, or may 3 kang ad sets per Yep. campaign. Ano pong hinahanap nila? Engagement or views ba? It depends on your objective. Pero dito kasi sa objective ko, messaging kasi to. So kung saan sila mas maraming nakakuha ng messages, messaging apps. Okay. Doon nila Okay. binuhos. Okay? Okay, guys? Type 1 if clear. Para makita natin. Clear? Okay, clear. Okay, clear. Good, good. Next. Jump tayo sa susunod dito. Continue tayo sa pag-create ng campaign. Okay. A/B test is the same thing. Ganon din naman, pero much better if ang ginagamit talaga is advantage campaign budget para mas makontrol natin yung budget. So, dito pwede nyo gawing daily budget or lifetime budget. When it comes to lifetime budget naman, dito natin may edit sa ad set later on. Yung halimbawa, sa isang buwan, meron ka lang na 10,000 pesos budget. So, pwede mo na siyang i-lifetime. So, automatic na yan, lifetime na yan, kahit hindi mo na tignan araw-araw. Doon sa required schedule dates mo, magra-run na siya. Kusa, dire-diretso. Hindi mo na kailangan i-on or off daily. Unlike pagka naka-daily siya, mag-i-spend siya daily 1,000. And then pag naka-budget ka, ang advantage din dito is halimbawa sa ad account mo, meron kang 30,000 pero ang nilagay mo lang na ads budget or lifetime budget is 20,000. So mag-stop siya doon sa 20,000. Okay?
Unlike sa daily budget, so pwede ka pa mag-expend ng more. Okay? Pero depende pa rin sa strategy kung paano yung gagawin sa budget methods dito. Okay? Next. So we're here sa ad set. By the way po, Yes. recommended niyo po ba yung advantage na ads? Ano to? I-click yun, yung advantage campaign? Yes, I truly recommend this one before switching to ABO to ano lang single ad sets or kasi ginagamit ko to personally for testing. Kasi itinetest ko muna yung mga creatives na meron and then yung mga targeting methods ko for 3 days. And then right after that 3 days or more or less 1 week, doon ko siya makikita kung saan ako mas nagkaroon ng malaking result. Halimbawa doon sa specific na dito, at alam ko pang third day pa lang to eh. So dito, pag nakita ko na dito ako nag-excel, pwede ko na siyang i-off. So magfo-focus na yung budget ko, magsi-switch na ako to ABO. Dito lang sa budget na to. So, Okay. yan. For testing talaga siya. Nice. Thank you po. Welcome. And then, next one is, balik tayo sa creation ng campaigns. Guys, if magka-cut, jump na lang ulit tayo sa panibagong link. Mali ata yung na-login ko na na Zoom meeting. So, we will be cutting our 1 minute na lang kasi hindi ko alam bakit nagganto. Ilalagin ko yung isa kong Zoom account. Well, here, so ad set, dito na tayo sa ad set level. So sa ad set level, dito natin makikita yung different objectives na gusto natin gawin. For the, okay, bakit ito? Nagka-cut siya. For dito sa engagement campaign, ito, dito natin makikita yung messaging app, which is the messages. Ipapakita ni Facebook sa lahat ng mga may hilig mag-message or mag-send ng how much, magtanong ng mga questions through Messenger. Ayan.